Ngayon ang unang araw ng klase ni Dark Sonic. May paaralan na ngayon para kay Dark Sonic at sa kanyang madidilim na kaibigan. Makakapasa kaya tayo sa lahat ng kurso para makuha ang titulo bilang Legendary Dark Sonic? Tara na! Ayos! Unang araw ko ngayon sa madilim na paaralan at syempre kukunin ko ang titulo sa universidad. Sandali lang. Mukhang lahat ng mga kalahok at estudyante ay mayroon ng madilim na anyo. Magiging mas komplikado ito pero handa akong maging pinakamahusay. Tama ba, Tails? Mukhang madilim ka na rin. Oo, Sonic, medyo madilim na ako ngayon kaya hindi ko na kailangan ng mga kaibigan. Kaya hindi na rin kita kailangan talunan. Ako si Dark Tails. Kailan ka pa naging ganong katanga, Tails? Naalala kita bilang mabuting kaibigan. Totoo bang malala ang epekto ng madilim na anyo? Tumahimik ka nga, hindi ka pa nga nagiging dark talunan? Nakakainis ka na talaga. Mas okay nang hindi kita pansinin. Knuckles, may dark form ka rin pala. Sana hindi ka tinamaan ng grabe gaya kay Tails. Ha ha ha, siyempre hindi. Kaya kong kontrolin ang kadiliman sa akin, hindi tulad ni Tails. Sa totoo lang, Sonic, kung hindi ka magta-transform sa dark form mo, hindi ka makakapasok sa eskwelahan. Kaya bilisan mo na o hindi tayo magkikita sa kahit anong klase. Ay, Diyos ko, totoo nga. Kung ito ang dark na eskwelahan, kailangan ko talaga ng dark form para makapasok syempre. Pero grabe naman. Siguradong matutulungan ako ni Amy dyan, di ba? Sige na nga, sigurado akong matutulungan ako ng dati kong tropang si Shadow, di ba, Dark Shadow? Siyempre naman, Sonic, nandito kami para dyan. Kailan mo man gusto, tutulungan kitang mamatay. Kung hindi ka pa nagiging dark, hindi pa problema yan para sa akin. Bilisan mo tanga, baka hindi ka umabot. May problema ako. Kailangan kong maging dark anuman mangyari. Sa inyo, Excalibur, Sonic at Sonic Lobo sa dark na anyo. Ano ba ito? Sinasabi ko sa iyo na ang pinakamagaling na koponan ng football ay ang Barcelona. Anong sinasabi mo? Real Madrid ang pinakamagaling na koponan. Wala kang alam. Grabe naman, ginawa silang sobrang tanga ng kadiliman kaya naging mga tagahanga sila ng football. Ano ba yan? Sige na nga, deadma ko na sila kasi Betis lang talaga ang gusto ko. Kaya pala, wow, ikaw pala si Dark Shin Sonic. Paano mo nakuha ang kadilimang yan? Ha ha ha, may mga sikreto talagang hindi pwedeng ibunyag. Nakuha ko ang kadiliman ko sa paggawa ng masama. At yan din ang gagawin ko sa sinumang makasama ko sa huling kurso. Masasamang bagay. Wow, hanga ako sa'yo. Gusto kong maging katulad mo! Nakakatakot talaga. Kung may pantalon ako, baka naihina ako. Silver Dark ka rin pero hindi sina SPO at Vector. Ibig sabihin magkapareho tayo. Sige, turuan mo kami. Pare-pareho pala kayong may problema, ano? Para maging dark, kailangan mong makakuha ng malaking negatibong enerhiya ng chaos mula sa emerald o traumatic na pangyayari. Hanggang dito na lang ang tulong ko. Kaya mo naman, tulungan mo kaming makaranas ng traumatic na pangyayari. Patayin mo si SPO. Oo, gusto ko na ang traumatic kong karanasan ay yung pagkamatay ni Vector. Siya ang patayin mo! Ang pinaka-traumatic kong karanasan ay makaharap kayong dalawa. Kailangan kong makakuha ng impormasyon sa pinakamagandang paraan sa lalong madaling panahon. At ano ba ito? Sila ba ang Dark Spin? Oh, Dark Spin Sonic. Kahit hindi ko inaasahan na makuha ko ang kailangan, mas mabuti sigurong ako na lang gagawa. Ano ito? Sanggol naging dark? Ako hindi? Siyempre naman, ang traumatic na nangyari sa kanya ay naubusan siya ng gatas sa bote. Oo, at yun ang tumulong sa akin para maging Dark Baby Sonic. Ako ang kukuha ng titulo bilang isang universitaryo. Isang sanggol ang naging dark pero ako hindi. Siguro ito ang pinakamasamang araw ng buhay ko at traumatic na pangyayari. Sa huli, mukhang kailangan ko na lang subukang pumasok sa eskwelahan. Grabe, yun si Dark Eggman. Sobrang laki ng katawan niya at may mga dark na robot pa siya. Grabe, subukan ko nga kung may magagawa ko. Hello, Professor! Gusto ko pong pumasok sa madilim na eskwelahan. Pakiusap! Aba, ano kaya ang meron tayo dito? Sonic, hindi ka makakapasok sa eskwelahan nang wala kang madilim na anyo. Kaya bilisan mo dahil magsisimula na ang klase at limitado lang ang mga klase. Ay, nakakainis. Anong gagawin ko? Imposibleng magbago ako maliban na lang kung may traumatic na pangyayari o madilim na emerald. Wala na akong oras. Naghanap na ako sa buong eskwelahan, nasa taas lang pala ako. Pakiusap, kailangan ko ng senyales mula sa itaas. Sana may tumulong. Paalala, may 20 segundo ka lang para mag-like, subscribe at i-activate ang kampanita para maging Dark Sonic si Sonic. Kung ilalagay mo sa komento ang Dark Sonic, magagamit mo ang madilim niyang kapangyarihan. Kaya magmadali ka na, nauubos na ang oras. Hindi. Ay, sandali! Ano yun? May napansin akong kakaiba at wow! Isang negatibong emerald ng kaguluhan, eksakto kung ano ang kailangan ko para magbago.
Mukhang dumating na ang oras para pumasok sa eskwelahan na yon. Dark Sonic. Oh! Ngayon talagang handang-handa na ako. Dr. Eggman, diretso na akong papasok sa eskwela at wala kang magagawa para pigilan ako. Ay, Diyos ko, Sonic, sobrang bilis nun. Wala na akong ibang masasabi. Tapos na ang oras. Nasa loob ka na ng madilim na eskwelahan. Tara na sa klase. Aba. Sa tingin ko, dumating na ang oras na hinihintay ninyong lahat. Maligayang pagdating sa unang klase ng kurso ng mga patay ni Dark Sonic. Buti na lang at nagbago ako sa huling sandali. Ngayon handang-handa na ako para sa kahit anong pwedeng mangyari. Sasabihin ko sa inyo ang mga bagay kung ano talaga ang totoo. Lahat kayo ay makakapasok sa ikalawang taon dahil tanging ang mga makakasagot ng tama sa tanong na ito lang ang papasa. At ang tanong ay, ano ang pinakamahalaga para sa isang anyong dark? Ako ang magsasabi kung pasado o bagsak kayo at papatayin ko rin ang lahat ng babagsak. Sinasabi ko, good luck! Diyos ko. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga para sa isang dark na anyo, para sa akin bilang Dark Sonic, ay ang matutong kontrolin ang kadiliman sa pinakamahusay na paraan, di ba? Sa huli, hindi naman kailangang masama ang kadiliman. Isa lang itong kabaliktarang refleksyon ng liwanag at maaaring nasa ating mga puso. Mahalagang malaman kung paano ito gamitin para sa kabutihan, kasamaan o anumang kailangan mo. Ang ganda ng sagot mo, Sonic. Pakinggan natin si Dark Metal Sonic. Ang galing nun, pasado ka na. Ayos, sunod. Mahalagang huwag kalimutan ng isang dark na anyo ang pinagmulan nito. Maaaring sirain tayo ng kadiliman, pero mahalaga pa rin ang ating pinagmulan at mga kaibigan. Ang galing, pasado ka. Ayos, Tails, si Knuckles na susunod. Ang pinakamahalaga sa Dark na anyo ay ang lakas nito. Ang kadiliman ay nagbibigay sa atin ng lakas na dapat gamitin sa tamang paraan. Gusto ko ang lakas. Aprobado! Sige, Knuckles, ngayon naman si Shadow ang susunod. Ang pinakaimportante sa isang madilim na anyo ay huwag mawala ng kapangyarihan ng chaos kahit kailan. Ito ang nagpapasama at nagbibigay ng kadiliman sa atin kaya dapat nating panatilihing buhay ito. Ang galing nun, Shadow, pasado ka. Uy, pero gusto mo bang bumagsak ang isa? Nababagot na ako. Sige, si Amy naman ang susunod. Ang mahalaga para sa madilim na anyo ay ang gwapo ni Sonic! Ngayon na isa na siyang dark. Gusto ko siyang maging nobyo. Gustong-gusto ko siya. Ano ba yan? Hindi yan ang mahalaga. Suspendido ka. Ganyan ang gusto ko. Ang ganda ng suspense. Sunod. Para sa madilim na anyo, masasabi kong pinakamahalaga ang panatilihing malamig ang ulo. Maraming paraan para saktan tayo ng kadiliman. Ngunit kung makokontrol natin ito sa isipan, magiging tunay tayong malakas. Para sa akin, pinakamahalaga sa isang dark ang kanyang isipan. Medyo katulad ng sinabi ni Sonic pero aprobado. Kasi kung hindi, baka pasabugin niya ako. Napakalakas niya. Ay, ikaw bahala, Metal Sonic. Sunod. Ang pinakamahalaga para sa isang dark ay, syempre, ang kadiliman. Maging madilim. Gustong-gusto ko ang kadiliman. Alam niyo bang ang kuya ko ay nasa huling taon na at papatayin niya tayong lahat? Oo, kadiliman! Hindi niya nakontrol ang kadiliman. Bagsak siya. Grabe, ang tanga niya talaga. Sunod. Ang pinaka-importante para sa isang Dark ay ang kanyang espada. Nasaan na ba ang espada ko? Kinuha ninyo ang espada ko. Isauli ninyo ang espada ko. Hindi namin ibabalik sa iyo yon. Suspendido ka. Ha, ang saya naman. Sunod. Ang pinakamahalaga para sa isang madilim na anyo ay ang liwanag ng buwan na maaaring magbigay dito ng lahat ng kapangyarihan ng isang lobo. Awu! Medyo kakaiba yon, pero gusto ko naman ang mga lobo, kaya pasado ka na. Paano mo siya papasa dahil doon? Huling beses ko nang hahayaan ang robot magdesisyon. Ikaw na ba bahala sa mga nasa likod? Ano ang sagot ninyo? Kami kasi ay madidilim din pero sa tingin ko iba ang klase ng dilim namin. Alam mo ba kung bakit? Ako si Dark Spin Sonic, hindi Dark Sonic. Pareho kami ng Dark sa pangalan pero magkaiba kami. Mukha akong pinaghalong Doctor Strange at Sonic. Ibig sabihin, hindi ko rin alam kung anong ginagawa natin dito. Sangayon ako ay hindi ko rin alam kung anong ginagawa ninyo dito. Suspendido. Ayos, Metal Sonic. Ngayon, tatapusin na natin ang lahat ng bumagsak at para sa mga pumasa, magkikita tayo sa ikalawang kurso na siguradong magiging mas interesante. Sa tingin ko, pwede ko nang gamitin lahat ng madilim kong kapangyarihan kaya sige.
Ayos. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa ikalawang kurso ng Eskwelahan ng Kadiliman. Lahat kayo na nakarating dito ay napatunayang matatalino, pero ngayon kailangan nating makita kung magagamit ninyo ang inyong madilim na kapangyarihan para manakit. Sa harap ninyo ay naroon ang makina ng suntok, isang makina na kayang sukatin ang inyong kapangyarihan. Gagawin ninyo ito sa pamamagitan ng pagsuntok at ang 3 pinakamataas na puntos, ibig sabihin, kalahati sa inyo ang papasa sa huling yugto. Isang makina ng suntok. Ito na ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Kailangan kong patunayan ang lakas ko. Ngayon na. Pero, hindi naman niya sinabi na kailangan talagang suntukin, di ba? Baka pwede akong gumawa ng isang malakas na atake. Diyos ko, ito ang subject na hindi ko pa napapasa. Sana makapasa na ako ngayon. Ang lakas ng kapangyarihan ko, mananalo ako sa klase na ito. Aray! Sige, kalma lang ang isip at tingnan natin kung ano ang kaya kong gawin sa makinang ito ng suntukan. Hihilingin ko ang unang pwesto para suntukin si Silver. Sige, narito na ako. Gagamitin ko ang lahat ng kadiliman ko para makuha ang pinakamataas na puntos. Subukan mo yan. Ayos, 700 ang puntos. Siyempre, sa tingin ko, hindi na masama yon, Professor Eggman. Oh, hindi na masama yun. Ngayon, si Knuckles naman ang susunod. Jojo, ito na ang pinaka-inaasam kong sandali sa buhay ko. Heto na ako, mag-iinit muna ako ng kaunti. Sige. At ayan, suntok na malupit. O, 800 na puntos ko. Tingnan natin kung may tatalo diyan. Ayos, magaling kayong dalawa. Ngayon naman, si Sonic Lobo na ang susunod. Oh, ako na ang susunod. Au, maghanda ka sa aking atake. Pinakamalakas na saksak. Oh, haha, 900 na puntos. Oo. Grabe, ang galing nun. Ang pinakamataas sa makina ay 1,000 puntos. Ngayon, si Tails naman ang susunod. Walang problema dahil may matatanggal na. Handa na ako. Ipapakita ko kung ano ang kaya ko. Kukopyahin ko ang teknik ni Knuckles. Mag-iinit muna ako ng kaunti. At ito na, tara! Aakyat ba o hindi? 500 ang puntos. Naku po, Tails. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamababa ang ranggo. Talo ka na. Ngayon, si Shadow naman, alamin natin kung matatanggal siya o papasok pa. Grabe, tinaasan nila ang pamantayan. Kailangan kong makakuha ng higit sa 700 kung gusto kong makapasok. Eto na, pinapainit ko lang ang mga kamay ko. Tara, kukuha ng buwelo at... Ayun, suntok. Sige, taas pa. Ay, hindi! 770 puntos. Ayos, Shadow. Congrats. Pasok ka na muna kahit pangatlo ka lang. At ngayon, huling turn na, Sonic. Kaya ko to, isang malakas na suntok o palo kahit hindi naman talaga kailangan. Kailangan ko lang lampasan ng 700 at 70 ni Shadow para makapasok. Kaya heto na. Heto na, ilalabas ko na ang lahat ng aking kapangyarihan. Madilim! Hindi kita sasaktan. Bibigyan kita ng lahat ng aking kadiliman. Madilim na kidlat! Tara na, oh. Tingnan natin ang puntos. Ay, grabe. 920 puntos. Oh! Ako ang nauna. Ang galing nun. Sa wakas, meron na tayong 3 nakapasok sa huling kurso. Sonic Lobo, Sonic at Knuckles. Kayong 3 ang kailangang umulit ng kurso. Kaya ngayon, pumunta na tayo sa 3 at huling kurso na magpapasya kung sino ang mag-uuwi ng titulo. Ngayon o kailanman, ako ang nakakuha ng pinakamataas na puntos kaya handa na ako sa anumang mangyari sa huling kurso. Tara na! Sige, mga kaibigan, maligayang pagdating sa huling kurso ng paaralan ni Dark Sonic. Lahat kayo na nandito ay napakalakas at karapat-dapat sa titulo, pero isa lang sa inyo ang makakakuha nito. Nagsimula ang kursong ito noon pang ilang panahon na ang nakalipas nang dumating si Dark Sonic sa 3 kurso. Oh, matagal ko nang sinusubukang makuha ang titulo pero napakahirap talaga. Siya ang sanhi ng lahat ng kaguluhan dahil hinahanap niya ang tiwaling Emerald na nagbibigay ng malakas na kapangyarihan kay Dark Sonic. Nakatago ito sa bahaging ito ng lungsod at ang unang makakahanap nito ang siyang makakakuha ng titulo sa universidad. Sige, kailangan kong hanapin ang Emerald bago sila pero winasak na niya ang lungsod. Ano ba? Lahat na lang pwedeng gawin. Tama, hindi kayo ang unang mga kasama na nagkaroon si Sonic. Yung iba kinain niya kaya lahat pwede. Lahat iniisip na hanapin ang Emerald o siguradong tatapusin kayo ni Sonic. Hindi niya ako kakinin. Awo.
Hindi rin ako kasi suntukin ko siya kapag lumapit siya sa akin. Haha, bagong mga kasama, bagong saya. Anong pake kung hindi ko makita ang Emerald basta tatapusin ko sila lahat? Mukhang napakalakas niya. Siguradong tanging ang paghahanap ng Emerald lang ang paraan para matalo ko siya, kaya kailangan kong magmadali. Sige, simulan na natin ang pangangaso. Ibig kong sabihin ang huling leksyon. Sige, oras na para magmadali at hanapin ang Emerald. Kailangan kong lumayo kay Sinsonic at maging alerto kung darating siya. At mag-isip, kung ako ang madilim na Emerald, saan ako magtatago? Nandito kaya sa bahaging ito ng lungsod? Baka dito, baka dito. Tara na, sigurado akong malapit lang ang Emerald. Mukhang kahina-hinala ang mga batong ito at kailangan kong magmadali sa paghahanap bago ako mahanap ni Dark Sinsonic. Mukhang huli ka na yata, kaibigan. Halika rito, ang sarap mo sigurong kainin. Oo, tingnan natin ngayon. Nasaan na kaya ang taong lobo na yon? Tara na, tara na. Siguradong nasa mga guho na ito ang Emerald. Kailangan ko lang mag-ingat at huwag hayaang makalapit siya sa likod ko ng palihim. Wala si Sonic at magiging maayos ang lahat. Sayang at medyo mahiyain ka. Ang sarap mo pala. At ngayon tingnan natin nasa na kaya ang isa pa. Sige, wala siya rito o dito. Kung ako si Dr. Eggman, saan ko kaya ilalagay ang Emerald? Siyempre, hindi ko pupuntahan yun at saka hindi naman naliligo si Dr. Eggman. Ibig sabihin, dapat dito lang yon. Tingnan natin, may isa pang fountain dito pero wala rito at medyo malayo na sa lugar. May isa pa dito pero mukhang hindi talaga ito narito. Sa fountain na ito, wala rin nakakainis. Siguro dapat ko pa itong masuriin para makita kung may makita ako. Ha! Ayan na ang biktima ko. Nahulog ka sa bitag ko. Sandali, nasaan? Saan siya nagpunta? Hindi, ikaw ang nabitag ko. Nasaan ako? Nasa tanging lugar kung saan ko itatago ang Emerald, si Dr. Eggman sa pinakalihim na bahagi ng bukal. Hindi pwede. Nahanap mo na ba ang Emerald? Kailangan kitang patayin bago mahuli. Isang payo lang, huli na. Dark Sonic Maximo. Panahon na para ipaghiganti ang lahat ng aking mga kasama. Sabi ko na nga ba, wala sa mga umaabot sa malayo ang bumabalik at iyon ay dahil nandito ka. Kaya ito na ang iyong katapusan. Tikman mo ang aking ultimong madilim na sinag. Paalam na, Shinsonic. Tapos na ang pagkain sa mga kasama. Aba, parang wala ka namang nakuha kundi isang matinding bugbog lang. Kaya, Professor Eggman, sa tingin ko ang titulo ay pasensya na, napasobra ako. Sa tingin ko may may-ari na ng titulo ngayon, di ba? Ako ang Ultimate Dark Sonic.